Hi, my name is Alyssa Andrea Villaferte. I am the head pastor of Church of Blessed Tarlac. I am 24 years old and I am currently studying in Tarlac State University as an art and communication major po. So, yung life ko po before ma-encounter si Jesus, ako po ay medyo magulo. Medyo magulo po ang buhay ko noon. So, I find my identity sa Facebook, sa social media. I'm trying to find my value sa mga relationships. And because I grew up with a broken family and hindi po ako lumaki nakasama ang father ko. So, isa po sa mga naging struggle ko before is finding love and values sa mga relationship. So, I was engaged in wrong type of friends, sa mga vices, and also sa sexual immorality before I found Jesus. Pero nung ako po ay naging Kristiyano, isa po sa mga naghikayat sa akin na umattend ng church ay isa po sa mga pastors dito dito po sa community namin. Dumating po sa point na ako po ay nasa rock bottom na dahil in a span of 1 year, ako po ay nawalan ng family members, 3 family members to be exact, yung tita, yung lola, and yung father ko po. So yun po yung time na parang hindi na ako nasasatisfy ng alcohol, hindi na ako nasasatisfy ng mga relationships. So I tried to try ko nga itong Jesus naman. Try ko naman itong pag-a-attend ng church. And that time po, nung ako po ay naimbitahan, I tried considering attending the church. And that time po, nung umattend po ako ng church, there were only 3 members. 3 members in that church, pero grabe yung pag-welcome, grabe yung pag-accept. Nasabi ko, bakit ganito yung pagtanggap nila sa akin? Church ba to? Bakit 3 lang yung tao? Pero yun po yung time na habang nagpe-praise and worship, bigla na lang po akong naiyak. At sabi ko, ano tong pakiramdam na to? And later on, I realized that the Holy Spirit worked through me. And isa po sa napakagandang experience nun ay dahil hindi pinagkait ng Holy Spirit yung presence niya sa akin. Despite my mess, despite my past, despite my mistakes, hindi pinagkait ng Holy Spirit na maranasan ko yung presence niya. So isa po sa mga naging struggle ko talaga is condemnation. I was condemning myself, but the good thing is, I was surrounded with godly people. At nagpapakounsel ako sa kanila, sila po yung mga accountability leaders ko, yung mga pastors ko, at ina-expose ko sa kanila na, di ba nagsasawa si Lord? Na sa tuwing lalapit ako sa Kanya para mag-confess, mag-repent, kahit alam ko sa sarili ko, nagagawin ko pa rin yung kasalanan na yon. Pero isa po sa mga tumatak talaga sa akin para mag-grow sa faith ko at maalis yung condemnation sa sarili ko is, your sin is great but His love is greater. So, ayun po yung isa sa mga bagay na na-overcome ko naman po. Yung condemnation, ganon. It's about running to Him, not running away from Him. One of the things na masasabi ko po sa mga tao na naghahanap kay Jesus, una niya na po tayong hinanap. And para magpatuloy po mag-grow yung hunger and yung thirst natin sa Kanya is to always seek Him. Have a humble heart, continue to grow your hunger, never stop learning. Isa po ito sa mga natutunan ko na wag humintong magutom, mauhaw para sa Panginoon. Wag isatisfy ang sarili with the things, with the pleasures of this world, but continue to hunger and thirst for Him in spirit, because the Lord will not fail to meet His people who hunger and thirst for Him. Isa po sa paborito kong life verse is, makikita po ito sa James 1 verse 2 to 4. Ang sabi po dito, dear brothers and sisters, if there are any trouble comes your way, any kind of trouble comes your way, consider it an opportunity for great joy. For when your endurance is tested, your faith has a chance to grow. And when your faith is perfect, you will lack nothing. Sabi po doon. Isa po ito sa naging paborito kong verse habang ako po ay nasa storm. Kinilaim ko po itong verse na ito dahil ang sinabi po dito, if trouble of any kind comes your way, consider it an opportunity for great joy. Kung iisipin mo,
bakit ko titignan as opportunity ito na magkaroon ng kaligayahan? Ang hirap ng pinagdadaanan ko. So, challenge ko yung sarili ko na sige nga, every time na meron akong pinagdadaanan sa financial, sa family, sa identity, I will do my best and try to consider it an opportunity for great joy. Kasi yun yung promise ng Panginoon that there may be pain in the night but joy comes in the morning. At sabi niya pa doon, when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Yung pagtitiis mo, may pag-asang lumago. And you will be perfect, lacking nothing. Gusto kong dumating sa point na yun. And actually, I'm standing in that promise of the Lord where everything is perfect with Jesus Christ and I am lacking nothing.